Hello sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero ano naman kasi Pilipino naman. So, Mas magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyado mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kinikleanse yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Ito ang 106.7 Energy FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ay, Pangga! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo, energy! Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw mo. Sabihin mo, energy! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang MX3 Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng istasyon o ng programa. MX3 Stories. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! MX3 Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. MX3 Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories, hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Billy. Simula at pangarap. Lumaki sa Marikina City at naranasan ng masayang pagkabata sa isang pamilyang may maayos na pamumuhay. Bilang isang palakaibigan at batang kalsada, simple lamang ang kanyang pangarap, ang makapagtrabaho sa ibang bansa at magkaroon ng mas magandang
buhay. pagsubok at pagbangon. Nagbago ang lahat ng dumaan ng kanilang pamilya sa matinding krisis pinansyal. Mula sa komportableng buhay hanggang sa paghahati-hati sa simpleng pagkain para lamang makaraos sa araw-araw. Dumating pa sa puntong naging pabigat siya sa pamilya dahil sa bisyo at barkada. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalatayang naitanim na sa kanya mula pagkabata, natutunan niyang bumangon at baguhin ang direksyon ng kanyang buhay. Gabay at pundasyon. Sa panahon ng pandemya, nakita niya ang mga oportunidad na naging daan upang maitayo ang Pockets Car Rental Service at siomai ni Jorge. Mula sa pagiging empleyadong kapos sa araw-araw, ngayon ay mayroon na siyang sariling mga negosyo. Nakakapag-ipon, nakakapagpundar, at nakakatulong pang makapagbigay ng hanap buhay sa ibang tao. Sandigang banal na salita. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Mga bangga, sa pagkagutom ng kahapon, pananampalataya ang naging baon. Makakasama natin ngayon si George Pocket Jr. Magandang hapon po, George Yes, sir. Yan. DJ Jimbo. and Sheena. Yan. Good afternoon po. Sige. Sir, lapit lang ng konti sa mic. Yan. Good afternoon po at maraming salamat at naimbitahan ako dito sa napakagandang segment nyo sa radyo. Ay, salamat. Naku, maraming salamat Oo. sa'yo. Pangarap pa lang George. Oo. Kanina nga nung nakita ko siya, no, parang sabi ko, artistahin to Oo si nga eh. Sarah, di ba? Parang pasok sa mga pang kontrabida o Pang-kontrabida. kaya yung mga romance film. Hindi, Ganyan. pwede na sa Viva Max eh. Pwede, no? pwede. Magagalit- Love story. Magagalit yung pastor ko doon. Ay, Hindi pwede. Tsaka yung Pang love misis. story lang. joke lang. Huwag masyado seryoso. But anyways, welcome to the show, sir. At George, at welcome po. Yes, Kamusta good ka? afternoon po. Kamusta ka naman? Okay naman. Sobrang thankful ako at naimbitahan niya ako dito sa segment nyo Mm-mm. para makapag-share ng story, no? Yeah. Makapag-inspire din ng Correct. mga kagaya ko. Ano mo, eto, Tubong Marikina to eh. Kalugar, alam mo naman tayo, pugad ng mga gwapo yan. Ayan. Yan. Akala ko kung anong pugad eh. no? Hindi, medyo hindi naman. Hindi At safe naman. side naman kami ng city of Since birth na talaga kayo. Yeah, po, Mariqueño po talaga. Mariqueño po talaga Kamusta ako. ka naman bilang bagets noon? Ikaw ba yung tipong nasa bahay lang or lagi ka nang bata ka pa lang, Hindi. talagang taong kali ka na? Sa kulay pa lang ng balat ko, talagang batang kalsada na ako. Laking Ah. kumbaga Although, tropa-tropa. nabanggit ko nga kay DJ Jimbo kanina na talagang yung school ko before is prominent school. Exclusive siya for boys. Mari School. Kilala yun doon. Sa Marikina. Kilalang siya doon. Pero kahit doon yung school ko before, ang mga kaibigan ko talaga is mga nasa labas eh. Talagang nasa streets talaga. So, masaya yung kabataan ko kasi pala kaibigan talaga ako. Talaga? Oo. Kasi doon sa mga Marikina, sobrang dami rin din tambay. Oo, sobra. Sa labas talaga mag-e-enjoy ka talaga. So naranasan mo na yung mga yung mga papatropa kami, mga trouble sa Marikina. Oo, sobrang dami po. Tsaka at the same time, fratman din kasi ako. Ay! So, na-involved din ako sa fraternity. So, talagang lahat ng mga kasaysayan sa streets medyo nakasama din tayo talaga. Anong palayo sa'yo? George na talaga tawag sa'yo? Body boy. Body boy. Based yun dun sa grandfather ko. Salvador kasi. So, Okay. Badong. Badong? So, body in Ah, English. okay. So, body. So, parang pet fib kasi ako ng grandfather ko dati. So, parang niya ako. Bata-bata niya ako dati. So, yun. Pero ngayon, ang tawag sa akin ngayon, Jorge. Tagalog Tagalog. si George kasi. Yes, Diba? Tagalog. Para talaga nangangabayo lang. Oo. Jorge. Traditional eh, no? Oo. Pero kilalanin natin si ang tawag Jorge. George. Jorge. Jorge, Pwedeng para medyo Pwedeng Jorge din. Jorge, no? Oo. Na talagang ano bang pangarap nung ikaw ng bata ka pa? Ano pangarap mo? Anong Kasi gustong maging? kasi yung grandparents ko, yun nga, since may lahi yung grandfather ko, it's a Native American Indian siya. So nagtrabaho siya talaga sila nung grandmother ko abroad. Matagal sila doon, mga 35 years I think. As in, Okay. 35 or 40. So, dati, natatawa ako. Syempre, bata, no? Mm. So, syempre, yung utak mo, wala pa naman talagang stability that time. Basta gusto ko magtrabaho abroad. Ganun Ayun lang. lang. Agad ang Anong mindset trabaho mo? abroad? Basta, Kahit ano. snow. May mga Ah, Okay. gusto ko magtrabaho sa abroad. So, Oo. parang nasa ganun lang yung mindset ko. Kasi nga, Oo. feeling ko, nakakapag-provide sa amin yung grandparents ko. Sila kasi talaga yung nagiging support namin before. Mm. Although may trabaho yung father ko and yung mother ko, pero
lahat talaga sa kanila nang gagaling. So, bali, sa pamumuhay mo, nung kabataan ka, talagang, Oo. kumbaga, laki sa layo ka. So, Sobra. lahat ng mga luho mo, Oo, nabibili. yung talagang yung yung LBC, yung mga, sorry for ayan. pero Oo. yung mga balikbayan box, Oo. syempre punong-puno ng chocolates yun, no? Mm-mm. So talagang dumarating sa point, namimigay pa kami dun sa Ayan. mga kapitbahay. Ito yung kilala sa school na alam mong lagi may pasalubong, Oo. laging bago yung pencil case. Oo, Tapos ganyan. lagi Ano to? may dalang Hershey's. Ayan. Kung tawagin RK, mga rich kid. Yeah, yes. Pero yung, talaga, kumbaga parang ako, kahit nandun ako sa part na meron talagang mga ganun, Mm-mm. kumbaga talagang nasa streets pa rin ako na okay pa rin, kalsada pa rin yung galawan. Tropa-tropa Oo, pa rin. tropa-tropa. Kaya yun, then okay naman, nagpatuloy siya nung elementary. Mm-mm. Kaya nga wala rin akong wala rin akong kaamor-amor before mag-aral talaga, sa totoo Mm. lang. Nasa exclusive school ako, no? So parang ang grades ko noon talagang flat 7. As in 75, 76. Doon talaga naglalaro. So, parang ginawa nyo meeting place lang yung eskwelahan, Oo, no? Oo. Ako yung mga Paano yun? Kung halimbawa, di ba, sabi mo yung parents mo nagtatrabaho abroad. grandparents. Grandparents. Yung mother ko dito nasa office. Mm-mm. Yung father ko nag-i-start din siya ng mga small business. Dito, sa Marikina rin yan. No, sa Zamboanga del Norte. Ang layo, Okay. ah. O, taga doon kasi sila. Kaya may business din kami Spanish sardines. Yes, Mm. opo. Okay. So, yun. So, sino ang nakakasama mo sa bahay? Parents pa rin. Yung Sila pa Yeah, din. sila pa rin. Mga kapatid ko pa rin. Nandun pa rin kami sa isang bahay sa Marikina. Hindi ba sila stricto sa'yo? Dahil syempre, napapatropa ka sa mga tambay-tambay. Stricto sila eh. Kasi talagang yung batang 90s, 80s, yung hinahataw. Oo, nako. Nandun talaga kami sa pattern na yun eh. Mm. Pero syempre makulit eh. Lalabas at lalabas pa rin kahit Dumating nga sa point papatulugin ka. na sumalubsob yung mukha ko sa tindahan eh. May tindahan kami doon, sari-sari store. Mm. Ayaw nila ako palabasin, nakasarado yung gate. O, doon ako lumusot. O, Aray. paglusot ko, sumalubsob yung mukha ko. So, ganun ako kakulit before. Oo. Talagang, Paano nung dumating ka na ng high school? yun na. Actually, medyo transition na yun eh, ng life namin. Kasi parang papasok ng high school, nararamdaman ko na, or di ko alam kung nakatulong din yung mga bagsak kong grades kaya naisipan nilang ilipat ako ng school. Pero alam ko yun na rin. Pero yun, nararamdaman ko na parang nagkakaroon kami ng struggle sa finances. Okay. May mga pinasok kasing business yung father ko and yung mother ko na medyo alam ko na lugi sila, na mismanage. Tapos yun, nag-start na nawawala yung mga properties namin. Kumbaga, nanibago ka na, medyo iba na yung Oo, pamumuhay kasi niyo. talagang, syempre, before, may pera eh. As in, nandyan lang eh. Tapos, biglang turnaround na ganun. Nawala yung main house namin, nawala rin yung apartment namin doon sa front. Okay. Tatlong bahay yun. Oo. Tatlong doors yun na malalaki. So yun, magedyo talagang siguro nagrebelde na rin. Ano to, na-explain sa'yo ng parents mo yung Hindi, pangyayari? hindi. So, Actually, wala ka wala. pang idea nun? Oo, wala din siyang closure until now eh. Oh. Pero alam ko na nalugi one way or another sa business talaga. Pero yun na, hindi na nga siya pinag-usapan. Then yun, luckily, or God's blessing na rin na lumaki ako sa streets talaga. So kahit ganun yung pamumuhay ko, parang medyo may idea ako na may sarili akong diskarte. Parang sanay ka na Oo. kumbaga nakagawian mo na ganito Oo, yung time na. Yung syempre mga rich kid yung mga hello sa mga maris na kabatch ko diyan. Mga rich kid sila, 'di ba? Dadala ako ng mga Jolen, dadala ako ng mga text. So bata pa lang ako, kahit may pera ako, nagbebenta pa rin ako. Okay. Diskarte, ha? Diskarte. Oo. Hindi sila makabili kasi hindi sila papayagan ng parents nila. Oo. Hindi ako, makakabili ako niyan. Ano, text? O sige, dadala akong Jolen, dadala akong gagamba sa school. Oo, ganun. Kumbaga larong pambata talaga. Hindi mo Which is yan ako yung maiwasan, no? nakakapagdala nun sa school namin. So, may idea na ako, bata pa lang ako na talagang kalakal boys ako eh. Paano So, mo napupuslit yun? Hindi ka nakikita ng lalagay mga... mo lang sa bag. Hindi naman ina-expect ng guys. Siyempre, Oo. elementary pa kami, mga totoy kids pa Alam eh. nila, makadala nila Pero yung mga... pagka may mga nagkaputukan na sa school na, ba't may mga laruan dito? Alam na nila. Ikaw na kagad ang ano. mga may grupuhan kami na, ito yan, sila George yan. Yung may pakana niyan. Ikaw kagad ang ano. Negosyante ka agad, di ba? Bata pa lang. Yun yung kagandahan nung time na nakita ko nung time na ano kami. Since, syempre, hindi naman ako nag-aaral. Tapos, blessed din ako, yung kapatid ko na panganay, siya yung nag-turn over dun sa problem. Huminto siya sa pag-aaral kasi lack of financial support na rin. Pero at the same time, para mag-work talaga as a BPO. Siya yung nag-support, pero sobrang hindi pa rin enough. Isa pa to. Kasi biruin mo dati, alam niyo yan, spam.
Vienna sausage. Ay, Dumarating ano naman? lang yan. Oo. Pinamimigay nga lang namin yan eh. Talaga? Pero mahal. Yan Mahal. pag may ganyan ka, mayaman ka. Mayaman ka. Tapos oo. dumating sa punto na nagka-problema kami, yung isang baloni pinagatian namin pamilya. Tapos sobra, tapos yung airpot ko naglulugaw para lang dumami yung servings ng ano. Sabi ko, hindi, parang pelikula to ha, pero Oo. ito yun eh. Parang extreme ka agad, di ba? As in talaga. Dumating yung grandparents ko, Mm. then nakasanla na pala yung house namin that time. Okay. So, pumutok na lang bigla yung problema. Then yun, parang biglang nag-shutdown lang. Parang pinatay mo lang yung TV. Oops, Oo. okay na, tama na tong kasiyahan. Mahirap na kayo. Ganun, kabilis. Walang transition na, ganito muna ha. Wala talagang transition. Eh, paano yan sa mga kaibigan mo nga, di ba? Napatropa ka sa lugar ninyo. Mm. Eh di, puro tanong sa, ano nangyari sa inyo? Ganun. May, Oo, pero wala eh. Kumbaga, yun nga, kahihiyan na rin. Tapos, paano mo hinarap yun? Yung mga kaibigan mo At na, yung mga wala, talagang sasabihin mo na lang, wala. Sinasakyan ko na nga lang eh. Sinasabi ko na nga lang, ayoko na nga rin sa bahay. Oo, dito na tayo sa labas. Kaya most of the time talaga, nasa labas na rin ako noon. Kasi maliban sa hindi na ako nakakatulong dun sa family ko, nagiging sakit pa ako sa ulo. may pasaway pa, ano? Sobra talaga that time. Naalala ko pa nga, kumakwento ko lang, no. May alkansya yung sister ko. Nag-iipon siya. Hindi ko alam kung anong pa nag-iipon niya. Basta may pinag-iipunan siya. Pagbukas niya, wala na laman. Kinuha ko. No. Yes, tapos umiiyak siya, nagwawala siya. Huwag ka na magpakita dito sa bahay. Ako natatawa lang ako, tumatakbo ko palabas. Oo. Ganun ako kalala before. So sabi ko parang, grabe ka. Nung pag tinitignan ko yung sarili ko ngayon, sabi Mabalikan mo, no? sabi ko, grabe ka. Parang ako, yung sarili ko ngayon, hindi ko nga rin maatim na ganun ka pala before. So, Kailan ka lang nagkaroon ng realization na lahat ng mga pinaggagawa mo na parang grabe pala? nung na-involve ako sa church talaga. Yeah. Yun nga, as I said, fratman ako, no? So, in-invite ako ng isang elder namin that time na nilulook up ko siya eh. Actually, pastor ko na siya ngayon. Pastor Paul Balgos ng Amazing Hope. Nilulook up ko siya kasi nga, yung sa katarandaduan part. So, syempre, ikaw, mga nasa kalsada na lang. So, kumbaga, kung sino na lang yung masusundan mo sa yapak, yun na lang. All of a sudden, in-invite niya lang ako basketball. Tapos, in-invite niya ako sa church. Na-curious pa ako. Sabi ko, baka gumagawa lang to ng katarantaduan doon. Sama ako. Okay. Oo, ganun. Sige, sabi ko, game. Parang nag-recruit lang siya na para may Oo, mga baka mamaya, kalokohan. ano lang to. Baka mamaya, may kung ano-ano lang kalokohan doon. May grupo kayo, so nangyari kayo sa grupo doon. Ganun. Then, yun na. Then, na-involved sa church in the young age. May tumanim na lang bigla eh. Ilan taong ka nun? 16, 17, mga ganun, mga teenage talaga. Okay. Although syempre, bata ka pa rin that time, may mga kalokohan pa rin talaga. Pero Pilyo eh. oo, pilyo pa rin. Tapos syempre binata pa naman ako that time. So yung pagiging serious talaga sa church wala pa. Pero ito, kaya ako gusto kong sabihin sa mga listeners, sobrang laking bagay yung ma-involve ka kahit once lang sa church. Tataniman ka talaga ng Holy Spirit ni Jesus Christ. Yun, masasabi ko yan. Kaya yun yung naging, sabi ko, naging turn around nung life ko. Kasi sabi ko, meron pala akong pwedeng makapitan, hindi lang sa tao. Actually, hindi dapat sa tao. Meron pala akong pwedeng masandalan, kasi iba yung connection mo, iba yung prayers eh. Although dati, kasi nasa Catholic, nagsasakristan ako, the traditional way lang, na parang wala namang something special. Pero iba kasi yung may relationship ka talaga with the Lord eh. Correct. So yun yung parang naging turn around ko. Nadala ko siya. Marami pang nangyari kasi after nung church na yon, nag-backslide ako. Oo. Sobrang roller coaster ng buhay ko. Anong nangyari? Bakit nag-backslide ka? Nag-backslide ako. It's just because teen pa lang ako. Oh. Wala pa talaga akong seryosong commitment sa church that time. So, wala. As in talagang parang simba uwi lang. Then although may mga nakakarelasyon ka, may mga kuya ka, yung pastor ko na ngayon. Pero nag-backslide ako noon. Umalis ako sa church. Nagbisyo rin ako ulit. Hindi ako nag-church. Doon ako na nagkaroon na ng anak. Then nung nagkaanak ako, dumaan pa rin ako sa struggle eh. Sobrang hirap na pala nung buhay mag-asawa. Then that's the time na bumalik ulit ako sa church. Pero minessage ko na yung si pastor ko na ngayon. Sabi ko, pastor, help, kailangan ko ng tulong. Kasi sabi ko, malapit na to sa broken relationship, broken family that time kasi ang gulo-gulo na eh.
Kumbaga parang hindi enough yung kinikita ko sa family ko. Tapos may anak ako. Hanggang saan ba kami dadalhin nito? Kinakapos na, yun nga, yung kwento ko, kinakapos na. So, yun, nag-seek lang ako. Sabi ko, tulong lang kasi nga, wala na akong mapayuan that time. Then, bumalik ako sa church. Yun yung sinasabi ko na napaka-importante, kahit once lang, try mo, yung mataniman ka lang. Kasi, alam ko yun yung pagbalik ko sa church na yun yung tanim ko before. Na kahit lumayo ako sa Diyos, kahit nag-backslide ako, binigyan niya pa rin ako ng chance na, hindi, babalik ka sa akin. May gagamitin akong instances sa buhay mo para bumalik ka sa akin. Yun. Ang ganda no, kasi kumbaga, ang iniisip kasi natin na yung problema, parang binigay lang siya para lang pahirapan kayo. Ganun. Na Parang hindi guilt pala. tripping ba to? Parang power tripping ka ba? Parang gano'n. Hindi. Kumbaga, way pala yun para tawagin ka uli. Yeah. No? May kasabihan kami dyan. Dalawa lang yan. Kung babalik ka sa santong dasalan, syempre, yung mga taong nasa church na pagdadasal ka, sana bumalik yung kapatid namin. Or santong paspasan, yun yung hahatawin ka ng problema. Para bumalik ka. Yun ang wag mo na hantayin. Syempre. So during that time na, kumbaga sa pangalawang pagbalik mo doon, eto na, nagbago na yung buhay mo, pananaw mo. Oo, pero yun nga yun din ang gusto kong sabihin, hindi siya instant ha. Yung pagbalik ko doon, yun na yun. Uy, biglang blessing. Isang pitik lang, alam mo. Hindi ganun. Sobrang grabe pa rin yung struggle nun kasi naglalaban na yung hindi na ako maninigarilyo. Yung before, yung ano naman, regarding naman sa mga ibang bisyo, before na yun, hindi na ako magsusugal. Although hindi naman ako lulong sa sugal, pero lahat ng sugal alam ko. Tapos yun nga, kwento ko lang, balikan ko lang, since sobrang gulang ko before, sobrang gulang ko talaga ng way of living ko. Marunong ko magsugal, pero ang pinangsusugal ko, pera ng kaibigan ko. Kumbaga, ikaw yung Ganun. Ikaw yung player talaga. Kumbaga sistemador. Kumbaga, ano yung mga pera nyo isusugal natin. Ganun ako, kumbaga parang kailangan wala pa rin talagang talo sa akin kasi kailangan ko ng survival na to survival na to. So parang ganun. So yun, so syempre marami kang tatalikuran tapos at the same time, i-align mo yung perspective mo sa Lord. Totoo. Kaya yun nga po sa Bible verse ko, yung seek ye first the kingdom of the Lord. Malawak yung umbrella nun Kasi pag sinabi mong seek first, isisik mo yung presence niya at the same time yung wisdom niya. Naniniwala po kasi ako na yung blessings natin sa ating lahat, lalo na sa mga anak niya, sa Christians, naka-align na yan sa atin. Pag sinik mo yung wisdom niya, mabubuksan yung mind mo para makita mo, maamoy mo yung mga biyaya na yun. I-cherry pick mo na lang yun. Pero syempre, hindi naman pwedeng hindi pagtrabahuan. Paghihirapan yan. Paghihirapan pa rin yan. Pero magkakaroon ka ng proper perspective. Yun nga, syempre, yung ma-align mo yung mindset mo. Katulad yung before, sobrang gulang ko, sobrang hindi ako reliable, hindi mo ako mapagkakatiwalaan kasi nga parang lagi ako one step ahead. So yun, ma-align ka talaga. Pero sobrang hirap pa rin po, DJ, no? Yung pinagdaanan ko kasi syempre, paano magtitiwala sa yung mga tao sa paligid? Totoo. During the transitions mo. Tsaka lalo na, kumbaga, yung time na nagising ka, yung konsensya ba? Teka, nagawa ko ba to? Paano ba tong... Yun nga. Ano ba yung mukhang iharap ko? Kaya nga yung sobrang thankful ko sa mga kapatid ko. Kasi yung time na talagang, as in talagang problematic child ako that time, wala na akong maitulong, tas perwisyo ka pa nga, kinukupitan ko yung grandparents ko dun sa mga last penny nila, yung mga last dollars, yung mga kapatid ko na naghahanap buhay. Kasi may bisyo ko tapos wala akong trabaho, tapos high school graduate lang ako. Diba? Kumbaga parang nung tinignan ko talaga siya, yun talaga konsyensya talaga na parang sabi ko, Lord, grabe no, ako pala yun. Hindi ko rin nakalain. Ang galing no, naku-curious ako partner kasi kung kunwari sa part natin, kung tayo nasa kalagayan, kung tayo yung kapatid niya, iisipin mo paano kita bibigyan, paano kita tutulungan, ganyan ka rin sa sarili mo. Paano kita pagkakatiwalaan? Ano yung gagawin mo? Paano ako mapapaniwala? Actually, ang nangyari nun, yun na, bumalik na ako sa church, then, hanap buhay, kasi nagga-grab po ako, way back 2016. Yun na yung parang, ang dami kong pinasukang company, actually. Sobrang dami kong pinasukang company. Dumating pa nga ako sa frustrations na parang, nare-regular ako, pero hindi ako pwedeng umangat, kasi high school graduate lang ako. Anong unang trabaho na pinasok? Sobrang dami. Naging mascot po ako. Okay. Mascot. Tapos, nag-cashier ako sa Chick Boy. Doon ko nakilala yung wife ko. Tapos, nagtrabaho ako sa fine dining restaurant. Ba't ko hina-highlight yung fine dining? Kasi yun yung time na parang, sabi ko, makakapasok ba ako dito? Kailangan puro 4 years grad. Sinugalan ko lang. Sabi ko, ang bentahe ko pa nun, give me at least 2 months to train. Pag-aaralan ko. Then, pag hindi po kayo na-satisfy, tanggalin nyo ko.
Ganun ko ibenta yung sarili ko before. Mm. Then naging waiter ako, naging barista ako. Mm. Nakapagtrabaho rin ako sa isang events marketing company as event coordinator. So, sobrang dami. Naging liaison officer. Marami. Sobrang Ang dami mong pinasok. Oo. Ang dami kong pinasok. Tapos ang target ko pa talaga before, ewan ko, siguro sa sobrang streets na lang talaga nung mindset ko. Ang target ko before, maniwala po kayo sa akin, single proprietor company. Para ako magkaroon ng idea ng ganun. Bakit? Tatanungin niyo ako, Oo. bakit? Kasi pag single proprietor company ka, makakapagbida-bida ka sa boss eh. Kasama mo yung mga boss. Oo. So sabi ko, ito yung target ko para maging regular. At nagiging regular. Yun nga lang, ang lagi lang talagang nagiging hindrance sa akin, yung educational background. Yun ang sisilip eh. High school graduate ka Oo, lang, hindi ka oo. pwede namin ilagay sa position, maraming magagalit. May inggit, tsaka kasi maraming palakasan. mainggit. Hanggang sabi ko, nag-decide na ako, okay, wala na akong ano dito, hindi na ako talaga aangat. One way or another, kahit anong gawin ko. So, doon na ako nag-decide mag-grab. At sa awa ng Diyos, tinulungan ako nung bayaw ko that time na kumuha ng sasakyan. Yeah, yung kapatid ng wife ko. So, doon ako nag-start, nag-grab. Okay naman. So, nakakaipon ka na dyan. Hindi pa rin. Ang hirap pa rin eh. DJ, kasi yung panghulog ng sasakyan. Yung bounder, yung ano pa, yung Sabay-sabay yun eh. Sabay-sabay. no? Gasolina, Mm. panghulog ng sasakyan dahil yung pang everyday mo sa family mo. So, hindi pa rin siya madali. Ang pinaka-transition ko po talaga is yung pandemic. Ano ang nangyari nung pandemic? Grabe talaga gumalaw si Lord that time. Kaya masasabi ko yung pandemic, win-win games, win-win yan eh sa lahat. May na-lose, may nag-win. Kung ano man yung mga nawalang business, maraming business na nag-open. Kasi during that time, accidentally, walang biyayang Grab. Oo. So, tenga kami. Mm-mm. So, syempre, nandiyan na naman yung support group, yung bayo ko na nasa Norway, nasa Norway kasi siya, so may talagang nakakapag-support. Sige, okay lang yan. Padala ako ng pera, pangkain. Tapos yung monthly amortization ng mga sasakyan, nag-stop naman that time. So, sabi ko, okay, sige. Yung isang extended family namin, nasa car rental na siya. Hindi, give it a try. Sabi ko, walang hanap buhay. Self-drive. So, yun, ang hirap. Kasi nga, self-drive Oo. siya. Nakakatakot. Sobra. Yun po yung may mga na-experience na ako na nag-rescue kami sa Tanay. Naku. Nandun yung sasakyan ko, tinangay ng isang... Ito yung mga modus na. Oo, tinangay ng isang family na talagang may kaso na ng carnapping. OMG. Oh, yeah. Yeah. Tapos meron akong na-cater na client na scammer. As in talagang labo-labo na. Oo. Ang hirap niya. So, sabi ko, Lord, kaya ba to? Sabi Tutuloy ko pa ba to? Kasi sabi ko, alam ko naman lahat naman ng negosyo, walang peace of mind, pero ito grabe naman talaga. Sabi ko, as in talagang yung pinaka katiting na lang na antok mo kukunin pa eh. Oo. Just for the sake na i-monitor mo lang talaga yung sasakyan. Yun, talagang guidance lang, talagang prayers lang. As in talagang sabi ko nga, Lord, bigyan mo lang talaga ako ng wisdom na maamoy ko yung mga kliyente na tama. Yun talaga eh. Kaya sabi ko nga, isisik mo talaga siya. Kasi siya naman yung mag-a-align eh. So, Oo. sa awa naman ng Diyos, from the pandemic 2020 up until now, dumami pa. Yung from the 1 hanggang sa naging 2, hanggang sa naging 3, hanggang sa naging 4. Ang galing. Na-maintain ko na siya ngayon. So, yung time na yun, hanggang sa tuloy-tuloy na yung magagandang nangyayari sa buhay mo nun. Yes po, opo. Pero, kung dumating na, di ba? Okay na. Ano yung natutunan mo na sa dumating sa buhay mo? Yung lesson ba? Kasi, Yung lesson. no? kasi ang dami mong pinagdaanan from yung childhood mo Oo. hanggang saan ba yung aabot yung magiging buhay mo Oo. with your family? Lahat sa madaming tao na mga nakakausap ko, actually, mga nanghihingi rin ng tips. Sabi ko nga, wala ako sa position yan. Pero meron talaga eh. So, siguro may naniniwala na sa awa ng Diyos, syempre. Ang lagi ko lang sinasabi, lahat tayo pwedeng maging businessman. One way or another. Mag-start ka ng business ngayon, tumakbo ng 1 week, businessman ka na. 'Di ba? Ang one of the mahirap is mag-maintain ng business, number 1. Pero ang pinakamahirap is yung mag-maintain ng attitude mo. Pag nandun ka na sa estadong yun. Totoo. Yung kinikita mo is more than enough na dun sa needs mo. Kailangan mong i-identify yung wants tsaka needs. Ayan. Yan ang Tama. pinakamahirap para sa akin. I've seen people na nakasama ko sa industry ng car rental or even mga friends na naging matagumpay sa negosyo pero nag-back to zero. Na pwede naman sanang maiiwasan eh. Kung medyo naging systematic lang kayo, kung medyo naging disiplina lang kayo sa paggastos. Yung iba kasi nakampante lang eh. Kung ano yung nare-reach nila na kita, hanggang doon lang eh. Oo, pero hindi Or nila yung iba nasisilaw. Sisilaw yung Hindi, iba. tsaka yun nga, yung talagang
may iPhone 7. Tara, iPhone 17. Ayan. iPhone 17. Tara, let's go. Diba? O ano tayo, deserve ko to. Magbakasyon tayo sa ganito. Kumbaga, out of budget naman siya. Or let's say, nasa budget, may extra ka naman. Pero hindi mo alam, darating yung point ng may tagtuyot sa business Totoo naman. Magdidiretso yan, magpaplato yan. Hindi yan yung... Hindi para araw-araw Pasko. Ika nga araw-araw kung tawagin. Pasko. Talagang, so kailangan mo paghandaan yun. May huhugutin at huhugutin ka. Yan. Katulad sa amin, sa car rental business. One of the bumubuhay sa mga ang isa sa mga bumubuhay sa amin is mga regular clients. Siyempre, number 1. Pero pag wala yan, so bakbakan kami hanap ng new clients. Dumarating kami sa point na minsan sa month na to, enough kasi yung mga sasakyan hindi naman yan nakakash So yung 5 units ko, ang hinuhulugan ko diyan 3. So, ang overhead ko doon parang mga nasa 70,000 per month. Parang hindi medyo, kumaga masakit sa bulsa. Hindi pa nagsisimula yung next month, may 70,000 ka na nakapatong sa ulo mo, di ba? Parang gano'n. Kumbaga, isipin, every month na ito yung darating sa akin na 70K. So doon ako nagkaroon ng idea na, hindi, kailangan talagang merong isusube. May backup. May backup, may uhugot ka. At the same time, wag ka lang, kung kaya, wag ka lang mag-stick sa isang source of income. Kasi siya rin yung sasalo sa'yo nung sa isang business mo na medyo magda-down, magtutumal, yung isa naman yung sasalo. Kaya, yun, nag-isip ako si Lord din talaga Kaya sabi ko nga, yung pandemic, ang daming ginawa niya sa akin. Kasi yung siomai, it's a pandemic business din Yung siomai ni Jorge. Sino nakisip na asawa mo? Ikaw ako lang din. Ikaw rin. Oo, kumbaga, nagka-gout na ako dyan, kakakain. Pero kasi nung pandemic talaga, sobrang boom din ng food. Yung mga online, lalo online, di ba sa Facebook. Kaya sabi ko, nag-isip lang talaga ako na nag-isip ng business. Binabraso ko yan from Sampaloc, Manila, magde-deliver ako sa Antipolo, sa Marikina, sa Pasig. Nakamotor ako, yung bag na malaki nasa harapan ko, doon ako nag-start. Hanggang sa nagkaroon na ako ng mga sinusuplehan sa schools, sinusuplehan sa... Although ngayon, medyo syempre, yun nga, sabi ko nga, may downwards. So, kumbaga, parang mayroon na lang akong mini-maintain ng mga ibang Pero, yun yung advantage na pag meron ka pang isang other business talaga na to support. Yung Spanish Sardines po kasi, yun talaga, family business namin siya. Okay. Yun, ang nag-start niya yung father ko. Kasi taga Zamboanga. Yun talaga ang product doon. Kung magkakilala na yun doon. Oo, na-mismanaged lang siya, syempre before. Then yun yung binuhay namin ngayong magkakapatid. Na pinagsisikapan namin na sa awa ng Diyos, nakakapag-market naman every month na mga ilang boxes na dumarating. Kumbaga, partner, after ng madaming pinagdaanan na syempre may mga self-doubt pa yan, finally, eto na. Ano na yung laman ng prayers mo every night? Yung every night na laman ng prayers ko. Yung family na lang lagi. Ako simula nung bumalik ako sa Christian life, hindi na specific yung prayers ko Kasi usually traditional na prayers natin, Lord, gusto ko magkakotse. Ayan. Bukas, Lord, iPhone 17. Lord, may Boracay kami next month. Bagay naman, Lord. Hindi na. Ang lagi ko ng prayers ngayon sa mga makakarinig po is lagi first wisdom talaga ni Lord. Kasi malawak talaga siya. As in talagang yung relasyon mo sa family mo, yung relasyon mo sa kapwa business partners mo or sa mga makakasama mo lang so yung masisik mong wisdom, yung masisik mong presence niya, ituturo niya sa iyo yung tama So at the same time, syempre, good health sa family. Mostly hanggang kumbaga parang hindi naman totally kampante, pero parang medyo may peace ka na parang may Diyos ka. Tiwala ka. May tiwala ka. Kasi sabi ko nga, kung titignan ko yung ako ngayon dun sa previous ko na tao before, imposibleng magbago to. Worthless na to. Wala na to. Kumbaga parang maski ako surrender sa iyo kung magkasama tayo dati, pero binago ni Lord So sabi ko, hindi imposible na habang buhay ganun ka na lang. Tapos yun ngayon regarding dun sa mga kapatid ko, yung paano may babalik yung trust. Ang galing lang ni Lord, kusa na lang nilang binigay. Oo, kasi katulad nung may nabenta kaming property sa Mindanao, doon napagawa yung bahay namin sa Marikina. Okay. We're starting to rebuild na yung mga nawala before. All of a sudden, makikita mo na lang natiwala sila sa akin dahil kaming dalawa ng father ko yung naghahanin sa construction. Yung pera, regarding sa transaction sa pera sa akin dumadaan. So,
'di ba? Parang yun nga, sabi niyo nga po, 'di ba? Kung ikaw kapatid mo ko, Mhm. mapagkakatiwalaan mo ba yun? Kinukupitan niya tayo niyan Oo. dati. Pero yun nga, ang galing lang ni Lord kasi siya rin talaga yung maglalagay sa'yo doon sa posisyon na makikita rin ng mga tao sa paligid mo na Yung worth mo. worth na karapat-dapat ka ng Ah. pagkatiwalaan. So, yun. So, Iba ang yun po. pagkilos ng Panginoon Oo. din At saka talaga. nakakatuwa, no? Ang sa story ni Jorge, nakakatuwa kasi alam mo yung pagiging madiskarte mo nung ikaw ay bata pa. Mm. Hanggang ngayon dinala mo pa rin eh. Yung diskarte Ako po. noon na medyo taliwas, ngayon yung diskarte ngayon na para talaga maayos ang buhay. Magagamit Na-align mo lang, pagkatama. Na-align lang kumbaga. eh. Kumbaga Nandun eh. yung street gaming kung tawagin, Mm. yung Oo. sinasabi ko na street gaming, magagamit mo pa rin siya kahit nasa Christian life ka na. Yes. Yes. Pero in a good way. Oo. Totoo. May discernment ka. May discernment diba? ka. Oo. At the same time, makakatulong ka dun sa mga taong alam mo na yun nga, yung katulad ko na parang high school graduate pala, pwede pala yun. Totoo. Pwede, pero sure, sobrang importante ng pag-aaral. Tama Don't yan. get me wrong. Magdadala din sa'yo yan kung nasan ka man ngayon. Mm. Correct. Pero kailangan mo talagang galawan, kailangan mo diskarte yan. Sabi nga nila, prayer works. Pero nothing's beat prayer and work. Yan. Walang makakatalo sa prayer and work. Ganda na. Oo. Magandang pang-caption yun, Oo, partner. ganda. Tama. Yun lang yung Oh, sinasabi ko lagi. Sok med ha. Yeah. Ilagay niyo yung sinabi ni Jorge doon sa ano niya. Nako, eto, anong mensahe mo dun sa lahat ng mga taong sumuporta sa'yo? Yun, yung message ko sa mga sumuporta at saka naniwala. Yan, sa mga kapatid ko, syempre kayo yung nakakita ng worst ko. Sa wife ko, yan, si Ginette. Alam din yan before, wala rin ako eh. Mag-girlfriend, boyfriend kami yan. Boss ko yan sa restaurant before. Crew niya lang ako. Pero nilaban niya pa rin ako eh. Oh. Tapos, yun, sa pastor ko, sobrang naging patient siya sa akin. So, maraming salamat sa mga nagtiwala at dun sa mga taong naging ko ulit yung tiwala. Yun ang pinakamahirap. Sobrang salamat din sa inyo kasi nga binigyan niyo ako ng chance. Nasubukan ko 'yan nung nagkaroon kami ng onting problema lang naman dun sa pagpapagawa ng bahay. Nahuli lang yung collection namin dun sa nabentang lupa. Nakahiram ako, nagulat ako. Ganun pala yung pagka bumalik yung tiwala. Nakahiram ako ng 1M Wow. sa mga grabe, kaibigan. di ba? Walang kasulatan. Talaga? 1M. Yung isa 200,000, yung isa 300,000. Ganun kalaki ang tiwala nila Tiwala, sa'yo. hindi na ano lang. So sabi ko, tinanong ko nga sila, sabi ko, ba't kayo nagtitiwala sa akin? Katiwa-tiwala ka eh. Kaibigan ka namin eh. Pero alam niyo, wala na yun. So si Lord sabi ko si Lord yun. So maraming salamat sa mga nagtiwala. Maraming salamat. At yun, dun sa mga kagaya ko na ganitong past before, tas high school graduate lang, sakit sa ulo, find your purpose. Kumonect ka kay Lord, seek mo yung presence niya. Kasi naniniwala ako na siya yung magbibigay sa'yo ng mga opportunities. At the same time, babaguhin niya talaga yung perspective mo sa buhay. Hindi naman to pagiging banal or yung tipong born again ka na, ang boring mo. Hello, tignan niyo ako, ang dami nga nagugulat sa akin, sabi niya tatuan pero nagsasalita ng di ba, ng tungkol kay Lord. Hindi naman ako perfecto, ang dami kong sablay, pero yung ma-align mo lang yung mindset mo tsaka yung buhay mo kay Lord, malaking bagay na. Yung kumbaga ibinigay mo na yung Tsaka hindi para sa iyo kundi para sa pamilya mo. Totoo. 'Di ba? Tigilan na natin yung laging scenario na deserve ko to. Ibibigay naman sa iyo ni Lord kung ano yung deserve mo talaga. Pero lagi nating isipin din yung mga ibang tao sa paligid natin every step of the way na lalakaran natin Correct. Yung message mo sa parents mo. sa parents ko. Yung father ko kasi he passed away last year. Yung mother ko yung nandyan. Yun, sabi, nandito lang kami lagi. Kami naman, babawi kami sa lahat. Lalo na ako. Alam naman niya yun kasi nakita naman din niya yung paggalaw yung sarili ko, yung sa mga kapatid ko. So sabi ko yung mga past na problem, kalimutan na natin yun. Kahit mga walang closure yan, tama na yan. Hindi na tayo dapat nagdadwell sa past. Lagi na tayong past na Move forward. nandito lang kami, lagi kami mga anak mo to support you, mag-enjoy ka. Kasi actually yung mother ko, yung time na nabubuhay pa yung father ko, hindi siya nakakabalik sa province niya, sa Aklan, or nakakagala kasi more nasa bahay lang. Ngayon lang siya ulit. Kaya sabi ko, sige, go lang, enjoy mo lang. Tama. Enjoy life, pero syempre, hindi naman pwede mag-enjoy ka ng yung aligaga na Oo. wala sa enjoy pa rin yung in God's pa rin, presence pa rin Tama. hanggat maaari. Ayun, di ba? Partner, ang dami nating natutunan ngayon and actually maraming makaka-relate. Totoo. Tsaka yung mga pangga natin na bulakbul noon, Oo. habang ngayon,
wise na ngayon. No, na at least yan, makakarinig ka kasi mahirap yung basta nabasa mo Oo. lang, basta napanood mo lang sa pelikula. Mm-mm. Ito mismo, totoong kwento. Totoo po, hindi po scripted ang buhay ni Jorge. Di ba? Actually, puro puro accidental eh. Dahil Oo. puro Yes. lahat ang transition, pandemic, di ba? Parang sino Ang daming pagsubok. Totoo. Dinaanan. Yun eh, sinong mag-aakala? Yes. Opo. Di ba? Totoo po. Naku, at dahil dyan, maraming salamat sa'yo sa storya mo. Grabe. And Thank you. tanggapin mo ang paghanga at pagkilala kay George S. Bucket Jr. para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang MX3 Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat DJ Jimbo and yours truly DJ Sheena. Ito Thank po. you. Ayan, Yan. ito. Meron pa tayong bibigay kay Thank Jorge. you po. Yes. Salamat. Ito naman, para... Mula naman yan sa MX3, dito wow. ako believe. baka Maraming salamat. may gusto pasalamatan ka, Yes. Jorge, yung mga kaibigan. Promote mo na rin yung Oo. car rental tsaka yung Honey Siomay. Yung siomay. Yes, yun. Pockets Car Rental. Actually, wala siyang Facebook page dahil yun nga, mostly sa personal Facebook account Ayan, talaga sige, sa pwede mo. George Pocket yung Facebook ko. Type nyo lang, makikita nyo naman doon. Walang junior, George Pocket lang. Then Pocket Spanish Sardines, yan yung family page namin dun sa authentic po na Zamboanga, Spanish Wow. Sardines. Then Siomay ni Jorge at iba pa, yung Siomay page ko po. Yun. Meron din pala kami, sorry, ngayon lang kasi Go. actually last year lang to, Vertical Horizon Construction. Na isama pa ako sa isang Wow! construction Wow! company. Congrats. Ang dami ng ganap ni Oo. Jorge. Oo. May nag-comment sa Facebook natin, Jorge. Oo. Sabi niya, parang kasama lang namin to kahapon ni Pastor, si Paul. Paul daw. Yeah, Paul Balgos po, Hi, Pastor Paul. Paul. Pastor Paul Dami, po. dami mga ano. Sige, baka may gustong batiin pa. Yes, baka may gusto kayo shoutout. Shoutout sa Amazing Hope. Yan, sa Amazing Hope sa church namin, sa Sampaloc, sila Jeanette, yung anak ko si Gwen, tsaka si Georgina, yung wife ko si Jeanette. Tapos sila Edu sa Norway Dudes. Yan, Chef Edu. Sa Parang, sila mama, mga kapatid ko. Yan, si Ate Mulight, si Ate Mimi, si Eder, si Patrick. Yan po. Si Lee Thank Villa daw. Lee Yeah. Villa. Livilla, yan, yung mga kabatch ko sa Maris yan. Ako, nandito DJ. sila ngayon. Ayan, nandiyan na sila. Dinadagsa tayo. Oh, Tsaka si Jerome daw, salute. Inuupakan na ako ng mga kabatch ko sa Maris. Nakasend na yan sa mga GC, no? FBC pala, FBC yan. May liga kami. Batch league namin yan sa wow. Maris. Sige. FBC. Tsaka doon si Jam. Si Jam din, no? Ang dami mo kilala ako. Oo nga, ang daming nanonood. Marami. Hello po sa Ako, inyong lahat. Maraming salamat at napakaganda ng Thank you. storya ng buhay ni Jorge. No? Thank you po. Thank you. Thank you so Maraming much. salamat Maraming sa pag-invite. salamat. Naku, At diba? ako, yan na naman mga kapangga. Isa na namang kwento talagang punong-puno ng inspirasyon, no? Hatid sa atin ng MX3. Dito ko believe. Ako po ang inyong Jim Bulawag na Jimbo Luces DJ. Ako po si Jimbo. At ako naman po, nag-iisang pabebot na si Sheena. Tandaan po sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Walang discarte. Dapat na kailangan din punong-puno. Dapat tuloy-tuloy. Buong loob. Tama, syempre, kanya-kanya tayong tirada. Mali po, ito po ang 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy! Energy!